Breaking news mga kabayan, pangalawang fighter squadron ng Philippine Air Force, itatayo sa tulong ng South Korea. Pangalawang breaking news, Chinese drone na natagpuan sa Masbate, napatunayan na ginagamit sa data collection. Pangatlong breaking news, Pilipinas, naalarma sa paglapit ng mga Chinese ships sa Philippine shore. Hindi na ba sila mapipigilan? Bago tayo magumpisa, baka pwede pa like ng video na ito. Malaking bagay na to sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Tulad ng iniulat ni Max Montero, noong January 15, 2025, kinumpirma ng Philippine Department of National Defense ang pagkuha ng 12 karagdagang FA-50 Block 20 Fighting Eagle Light Attack Aircraft mula sa Korea Aerospace Industries bilang bahagi ng RE-Horizon 3 program. Ito ay tinatayang humigit kumulang $680 million. Ang government-to-government project na ito ay may layunin na magtatag ng pangalawang squadron para sa Philippine Air Force. Ang terms of reference para sa acquisition ay malapit nang matapos, kung saan ang kontrata ay inaasahang matatapos sa first half ng 2025. Kasabay nito, ina-upgrade ng DND ang existing fleet nito ng mga FA-50PH aircraft sa pamamagitan ng separate RE-Horizon 3 initiative na nagkakahalaga ng humigit kumulang $95 million. Binubuo ang programang ito ng 4 na project lots sa iba't ibang yugto ng procurement at isasama rin dito ang mga enhancement na pinadali sa pamamagitan ng United States Foreign Military Sales System. Ang mga pagsisikap na ito ay umaayon sa Flight Plan 2028 ng PAF na nag-outline sa modernization ng mga aerial capabilities nito. Ang FA-50 ay isang derivative ng T-50 Golden Eagle, ang unang supersonic trainer aircraft ng South Korea na binuo noong huling bahagi ng 1990s sa pakikipagtulungan sa Lockheed Martin. Unang ipinakilala noong 2002 ang T-50 na nag-evolve patungo sa isang combat-capable variants kabilang ang TA-50 at FA-50. Ang FA-50 na nagpapatakbo mula pa noong 2005 ay pinagtibay ng ilang mga bansa para sa mga tungkulin tulad ng air defense, light attack at advanced training. Samantala, sa iba pang mga balita, isang foreign drone ang natagpuan sa baybayin ng Masbate at ito ay pinaghihinalaang nagmula sa China. Sinasabing ito ay ginamit para sa commercial, scientific at military purposes. Sa isang special committee hearing nitong Miyerkules, inihayag ni Department of National Defense Undersecretary Ignacio Madriaga ang iba pang mga detalye tungkol sa foreign drone na natagpuan ng mga mangingisda sa Masbate noong December ng 2024. Batay sa open source, ito ay isang data gathering equipment at lahat ng impormasyon na maaaring makalap ng equipment na ito ay may commercial, scientific at military use. Ang lahat ng available hydrographic information na maaaring makuha ng anumang bansa ay maaaring maging malaking advantage para sa kanila. Partikular at batay na din sa open source, ito ay pag-gather ng salinity, temperature depth. Maaari din itong magsagawa ng mapping ng subsurface ayon kay Madriaga. Idinagdag ng DND official na ang drone ay walang propulsion system na nagmumungkahi na ito ay isang glider. Ang drone ay meron ding baterya para sa long endurance. Ipinapakita lamang nito na ang sinumang naglagay nito ay may layunin na panatilihin ito ng matagal at makakalap ng mga long-term data. Malamang na meron din silang kaalaman sa mga current passing sa mga katubigan ng bansa. Ayon pa kay Madriaga, tinatrato ito ng DND bilang isang national security matter. Sinabi ni Philippine National Police Maritime Group Director Jonathan Cabal na base daw sa kanilang assessment, ang device ay hindi commercially available drone at sinasabing ito ay galing sa China.
Isa itong Chinese-made submersible drone. So basically, ito ay para sa ating commercial enterprises. Wala nang gumagamit ng mga ganitong submersible drone. Kaya naman, inakala nila na ito ay hindi na commercially available, ngunit ito ay may military grade o scientific purpose. Sa iba pang mga balita, sinabi ng Pilipinas nitong Martes na naalarma ito sa mga patrol ng Chinese Coast Guard na lumalapit sa baybayin ng bansa. Sinabi ng Pilipinas na ang pag-deploy ng China ngayong buwan ng isang monster Coast Guard vessel ay nagpapakita ng increasing aggression ng Beijing sa mga disputed waterway. Ayon kay National Security Council spokesman Jonathan Malaya, ito ay unti-unting lumalapit sa Philippine coastline at ito ay nakakabahala. Ayon pa kay Malaya, ang mga Chinese ships ay idineploy ng mas malapit sa baybayin ng Pilipinas ngayong taon. Kasama ang mga latest movements, ang intimidation tactic na ito ay may layunin na i-discourage ang pangingisda ng mga Filipino. Bagamat ganoon, nagpahayag si Malaya na hindi tayo natatakot at hindi tayo magbaback down sa mga scare tactics na ito ng China. Pahayag pa niya na hindi tayo mag-aalinlangan o maduduwag sa harap ng pananakot na ito. Ang 165-meter na monster ship ay huling namataan sa layong 143 kilometer sa kanluran ng Capones Island sa lalawigan ng Zambales. Sinabi ni Jay Tariela, tagapagsalita ng Philippine Coast Guard, hindi naman talaga ito nagsasagawa ng napaka-agresibong aksyon. Ngunit ang presensya nito ay nakakabahala. Ayon pa kay Tariela, ang Philippine Coast Guard ay nag-deploy ng 84-meter at 97-meter vessels para i-pressure ang Chinese ship na lumayo sa baybayin ng Zambales. Ang mga patrol ship ng China ay malapit na sa 111 kilometer sa kanluran ng main Philippine Island ngayong taon. Pumunta naman tayo sa iba pang mga balita. Ang digmaan sa Ukraine ay tumatagal na ng mahigit 2 taon at kalahati at wala pang sinyalis na matatapos ito. Pero ilang linggo lang ang nakalipas sa 875 araw mula nang simulan ng Russia ang kanilang full-scale invasion. Nagawa ng mga Ukrainians ang isang bagay na nagbago sa takbo ng buong labanan. Noong August 6, 2024, binaliktad ng Ukrainian Army ang kwento ng digmaang ito sa pamamagitan ng pagsimula ng kanilang sariling paglusob sa Russia. Sa unang pagkakataon matapos ang mga taon ng depensang labanan sa kanilang sariling teritoryo, lumipat sila sa papel ng pagiging invading army. Maaga ng umaga, matapos ang linggo hanggang buwan ng tahimik na paghahanda, tumawid ang Ukrainian Army mula sa Sami Province ng Ukraine patungong Kursk Province ng Russia sa isang malaking sorpresa na hanggang sa oras ng paggawa ng video na ito, halos walang resistance na nakaharap. Mga 15,000 Ukrainian soldiers at daan-daang armored vehicles ang sumakop sa Kursk Province ng Russia at nakapag-advance sila ng halos 20 milya patungo sa 40 milyang lapad sa loob ng bansa sa unang 10 araw ng pag-atake. Nasakop nila ang higit sa 70 villages ng Russia at nagkaroon sila ng kontrol sa isang area na humigit kumulang 1,000 square kilometers, katumbas ng laki ng Hong Kong. At kahit na parang maliit lang ito, napakabilis ng kanilang pag-usad kumpara sa mga nangyayari sa ibang bahagi ng digmaan sa nakaraang 2 taon ng mabigat na trench warfare sa silangan. Para sa konteksto, sa loob lamang ng unang 10 araw ng kanilang opensiba sa Kursk Province, nakuha ng mga Ukrainians ang halos kasing dami ng teritoryo mula sa Russia na nakuha ng mga Russians mula sa Ukraine sa buong taon na ito mula Enero, sa kabila ng malaking halaga ng buhay at kagamitan. At paano naman hindi nakapaghanda ng maayos ang army ng Russia para dito? Paano naging isa sa mga pinakakilalang turning points sa pinakamalaking digmaan sa Europe? Mula noong 1945 ang mga kaganapang ito. Para maunawaan ang mga sagot sa mga tanong na ito, kailangan muna nating malaman kung paano umunlad ang digmaan sa Ukraine para sa magkabilang panig nitong nakaraang taon mula sa simula ng 2024.
Ang second half ng nakaraang 2023, nagsagawa ang Ukrainian Army ng malaking counter-offensive operation laban sa mga Russians, particular sa southern Zaporizhia province na ang layunin ay makalusot sa Russian lines at makarating sa baybayin ng Sea of Azov para hatiin ang Russian-occupied parts ng Ukraine. Armado sila ng mga armas mula sa kanluran para sa ataking ito. Pero dahil inaasahan ng mga Russians ang ataking ito, naganap ang labanan sa napakabigat na fortified positions ng Russia sa lugar na nauwi sa maliit na pag-usad at malamang ay napakalaking casualties sa hanay ng mga Ukrainians. Iniulat ng New York Times na halos 20% ng mga armas at sasakyan na ginamit ng Ukraine sa 2023 counter-offensive ay nawasak. Samantalang, ayon sa Russian Ministry of Defense, umabot ng higit 70,000 casualties ang naranasan ng Ukraine sa buong kampanya. Bagamat ang mga numerong iyon ay labis na pinagtatalunan at ang mga Western sources tulad ng Institute for the Study of War ay itinuturing na hindi makatotohanan ang mga bilang na iyon. Sa kabila nito, nabigo ang Ukraine na makamit ang kanilang mga layunin sa 2023 counter-offensive at naubos nila ang napakaraming resources at manpower sa pagtatangka na napilitan silang bumalik sa depensa noong 2024 at labanan ang mga Russians sa isang brutal at mabigat na estilo ng warfare. Simula noon sa buong 2024, nahirapan ang Ukraine sa mga chronic manpower at equipment shortages. Matapos ang 2 taon at kalahati ng nakakatakot na trench warfare na malamang ay nagresulta sa minimum na 200,000 Ukrainian military casualties na namatay at sugatan mula nang magsimula ang invasion, mas naging mahirap na makahanap ng mga bagong voluntaryo para sa Ukrainian Armed Forces habang tumatagal ang oras at ang pag-iwas sa drafts ay mas naging karaniwan na rin. Noong November 2023, tinataya ng BBC na 650,000 Ukrainian men of fighting age ang tumakas palabas ng bansa sa nakaraang 2 taon mula nang magsimula ang Russian invasion. Karamihan ay nagtungo sa mga western borders papuntang Poland at Slovakia sa kabila ng total ban ng gobyerno ng Ukraine sa lahat ng fighting age men na umalis ng bansa. Ang pagbaba ng bilang ng manpower para sa army ay sumisira sa moral ng mga natitirang sundalo sa maraming paraan, lalo na sa usapin ng troop rotation sa front. Sa simula ng digmaan, noong mas marami pang voluntaryo ang Ukraine, naro-rotate ang mga sundalo sa front tuwing 2 linggo at nakakapagpahinga ng 1 linggo. Pero ngayon noong 2024, dahil sa kakaunting bilang, ang mga frontline Ukrainian soldiers ay nakakayanan ang halos 1 buwang tuloy-tuloy sa front na may 4 na araw lamang na pahinga sa pagitan, na malaki ang epekto sa kanilang kakayahan na patuloy na lumaban. Upang masolusyonan ang kakulangan sa manpower, ipinatupad na ng gobyerno ng Ukraine ang ilang mga reforma ngayong taon, tulad ng pagbaba ng military draft age mula 27 years old to 25 years old. Pinayagan din nila ang karamihan ng populasyon ng bilangguan ng bansa, maliban sa mga seryosong nagkasala, na mag-enlist sa armed forces kapalit ng maagang paglaya. At noong May 2024, kinancelled na rin ng gobyerno ng Ukraine ang lahat ng kanilang consular services para sa lahat ng mga male Ukrainian citizens sa abroad na may edad 18 hanggang 60, kabilang na ang cancellation ng lahat ng passport renewals sa pagtatangka na piliting bumalik sa bansa ang mga Ukrainian men na nasa abroad at harapin ang posibleng conscription. Sa usapin ng artillery, ang Ukraine ay nalalamangan ng Russia sa artillery sa buong frontline ng hanggang 20 bago dumating ang bagong $60 bilyong na US military aid package para sa Ukraine noong Abril ng taong ito, na sa wakas ay pumasa sa US Congress. Pero kahit pagkatapos nito, noong August 2024, nalalamangan pa rin ang Ukraine sa artillery shells sa frontline ng ratio na 8:1. Ang mga issue sa manpower at supply para sa Ukraine, kasabay ng kabiguan ng kanilang 2023 counter-offensive, ay nag-shift ng momentum ng digmaan pabalik sa mga Russians ngayong 2024. Mula sa simula ng taon, nagawa ng mga Russians na patuloy na makakuha ng dahan-dahan,
pero maingat na mga gains sa Eastern Front dahil sa kanilang mga kalamangan sa firepower at manpower. Mula sa simula ng taon, libu-libong sundalo ang inihagis ng Russia laban sa depensa ng Ukraine sa Donetsk province ng Silangan at nakapag-advance sila ng halos 1,200 square kilometers ng teritoryo, kabilang na ang mahalagang pagkakasakop sa Avdiivka noong February 2024, isang malaking suburb ng lungsod ng Donetsk na may pre-war population na 31,000 na katao. Simula noon, nag-advance ang mga Russians ng dahan-dahan pero sistematiko sa isang axis sa Donetsk province patungo sa mga bayan ng Chasivyar, Kostiantynivka, Toretsk at New York sa hilaga at patungo sa strategic town ng Pokrovsk sa gitna. May pre-war population na humigit kumulang 60,000 residente. Mahalaga ang Pokrovsk bilang isang logistical center para sa Ukrainian Army dahil nakapwesto ito sa Highway T-054 na nag-uugnay sa ilang iba pang kasalukuyang hawak ng Ukraine na mga lungsod sa Donetsk tulad ng Konstantinovka, Chasivyar, Kramatorsk at Slovyansk na mas nasa hilaga. Sa kasalukuyang estado noong kalagitnaan hanggang huling bahagi ng August 2024 nang ginawa ko ang video na ito, ang Russian Army ay nakapasok na ng 13 kilometers lamang mula sa Pokrovsk at kung magtatagumpay silang sakupin ito, mapuputol nito ang isa sa pangunahing highway ng Ukraine na ginagamit para isupply ang kanilang mga puwersa sa Konstantinivka at Chasivyar. At pagkatapos, kung magtagumpay ang mga Russians na sakupin ang mga undersupplied towns na ito, mabubuksan ang daan para sa kanila na mag-advance patungo sa mga pangunahing lungsod ng Kramatorsk at Slovyansk sa hilaga. Ito ang huling dalawang pangunahing lungsod sa Donetsk province na patuloy na nananatiling hawak ng Ukraine sa labas ng kontrol ng Russia. Bawat isa sa kanila ay may pre-war populations na higit sa 100,000 tao. Kung magtagumpay ang Russia na sakupin ang mga huling lungsod na ito sa Donetsk, epektibong makukumpleto nila ang pag-ukupa ng buong Donetsk province at magiging napakahirap na para sa Ukraine na palayasin sila mula rito militarily. Lalo na kapag isinaalang-alang na hawak na rin ng Russia ang buong Luhansk province na katabi nito. Nagsisimula ito sa pagkakakuha ng Russia sa Pokrovsk. At kung magtatagumpay sila doon, maaaring humantong ito sa kumpletong kontrol ng Russia at pag-ukupa sa buong Donbas region, isang malaking layunin ng digmaan ng Kremlin na maaaring mag-focus naman sa susunod na hakbang ng Moscow sa kanilang iba pang pangunahing layunin ng digmaan sa Southern Theater na kumpletuhin ang kanilang okupasyon sa mga probinsya ng Zaporizhia at Kherson. Lahat ng mga ito ay naideklarang inanex at idineklara bilang core Russian territories ng Russia at kasabay ng malaking pag-push ng Russia patungong Pokrovsk. Nagbukas din ang mga Russians ng isang bagong front sa digmaan noong May 2024 bilang resulta ng mga malalaking opensiba ng Russia ngayong 2024. Ang sukat ng labanan na nagaganap sa buong Ukraine ang ngayong taon ay nasa pinakamataas na antas ng buong digmaan, lalo na ngayong summer na higit pa sa intensity noong simula ng invasion noong early 2022. Ang casualties ng Russia lamang sa frontline ay tinatayang nasa higit 1,000 sundalo ang nawawala bawat araw sa average simula noong Mayo ng taong ito. Isang rate ng losses na katumbas ng ilan sa mga pinakamalupit na labanan na nakita noong Second World War. Kung ikukumpara nung Battle of Okinawa noong 1945, isa sa pinakamadugo at matindi na labanan ng American forces laban sa mga Japanese, nagkaroon sila ng around 600,000 casualties per day. Pero dito sa silangan ng Ukraine ngayon, mas grabe pa ang sitwasyon. Ang labanan ay mas madugo at mas matindi kumpara pa sa labanang iyon. Para na talagang World War ang nagaganap dito sa Europe. Something na hindi na nakita ng mundo for more than 80 years. Ganong kalala ang labanan na ngayon ay kitang-kita na mula sa space ang mga sugat ng Eastern Ukraine na nagmamarka sa frontline. Habang patuloy na nakakakuha ng teritoryo ang Russia laban sa Ukraine, dumarami na ang usap-usapan na eventually talo ang Ukraine dahil sa ganitong klaseng labanan. Ang labanan na ito ay pabor sa mas malaking bansa na may mas maraming tao at gamit. Kaya ang sinasabi ng iba,
baka dapat na raw makipag-usap na ang Kyiv para sa kapayapaan. Noong June 2024, sa akala niyang siya na ang may upper hand, inilabas na ni Russian President Vladimir Putin ang mga kondisyon niya para sa peace negotiations. Una, kailangan daw umatras ang lahat ng Ukrainian forces mula sa mga teritoryo ng Luhansk, Donetsk, Zaporizhia at Kherson bago pa magsimula ang kahit anong usapan. Dagdag pa rito, kailangan daw tanggapin ng Ukraine na ibibigay na sa Russia ang buong teritoryo ng mga ito, kahit na hindi pa fully nakokontrol ng Russia ang lahat ng lugar na ito.